Magandang araw mga kababayan, welcome back dito sa AJ Commentaries at sana po ay nasa maayos kayong kalagayan. Tayo po sa pagkakataong ito ay mag-uusap uli, magkukwentuhan patungkol sa mga pagkaganapan sa politika sa Pilipinas at ganun din tayo ay magpapaliwanag at magbibigay ng mga komento sa hindi lamang sa mga nangyayari dyan sa politika at gobyerno kundi dun na rin sa mga kinakasangkutan ng mga ilang politiko na ngayon naman ay nahaharap sa mga paglilitis. Pero bago po yan, sana po ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-comment at mag-like. Pag-usapan po natin sa pagkakataong ito, yung nangyaring yung sitwasyon ni Senador Jinggoy Estrada at epekto nito sa impeachment trial ni VP Sara. Sana po mapanood nyo yung iba kong videos patungkol sa impeachment trial at ganun din doon sa pagpapaliwanag natin tungkol sa kinakaharap na kaso ni Rodante Marcoleta. Pero punta po muna tayo dito kay Jinggoy Estrada. Ang epekto po kasi sa impeachment trial is, tandaan po natin, ang sinasabi po doon, para ma-convict si VP Sara, kailangan po ng 2/3 of all its members. Kung 24 po ang bilang nila sa all member, 16 po dapat ang boto para ma-convict at siyam naman ng boto para ma-acquit. Ngayon nga may debate, may diskusyon, 24 pa rin ba ang bilang? Kasi sa quorum, napaliwanag na natin sa ibang videos natin, talaga naman bumababa ang bilang ng quorum, depende doon sa sitwasyon. Halimbawa, yung Avellino versus Cuenco at ibang mga jurisprudence at precedents na naganap sa mga nakaraan kung saan hindi 24 ang base number na binilang nila para magkaroon ng quorum. Kasi may pinupuntong dapat daw nasa within coercive power ng Senado. Halimbawa, kaya mong pasundo at ipapunta sa Senado para umattend. Kung nasa abroad, hindi mo magagawa yun. Pag patay, hindi mo magagawa yun. Pag nasa ospital, comatose, lalo na hindi mo magagawa yon. Pag nakakulong, lalo na hindi mo rin magagawa yon dahil kahit ipatawag mo sa Jinggoy Estrada, kahit gusto niyang dumalo, hihingi pa siya ng approval sa korte kung papayagan siya dahil siya ay nasa ilalim ng jurisdiction ng korte. At ganun din sa mga nagtatago, paano natin bibilangin si Bato de la Rosa kahit padalan mo yan ng imbitasyon na umaten siya, hindi mo alam saan mo ipapadala dahil hindi mo makagilap. So, na-establish na po natin yung ating punto na yung quorum base sa Avellino versus Cuenco case nag-a-adjust. Bagamat sinasabi doon majority of all its members. Anong members? Yung 24 ba? Paano nga kung maraming patay? Huwag naman sana. O maraming mga hindi pwede. Sa iba't ibang dahilan, nakakulong o what? 24 pa rin. Di lalabas nun. Kung 10 on nakakulong, 24 kayo, di 14 na lang kayo. Bakit pa kayo magta-trial? 16 ang conviction. Hindi na pwede ma-convict kahit malakas ang ebidensya. Automatic acquittal na yon. Kung susundin po natin yung logic nila, no? Pero balik tayo dito kay Estrada. So na-establish na po natin na yung quorum na babago ang bilang at ngayon pupunta tayo. May karapatan bang bumoto si Estrada bilang senador sa paglilitis sa Vice Presidente? Ang una po dyan, tandaan po natin sa korte, kaya nga po hindi nila pinayagan yung online di po ba? Kasi wala namang force majeure, wala namang national emergency. Dapat dumalo ka kasi sa korte, doon mo makikita yung mga galaw at mga mannerism at yung mga paano magpaliwanag ang isang testigo. Kasi malalaman mo doon baka nagsisinungaling o hindi. 'Di ba? Mapag-aaralan mo yung kanilang mga demeanor. At hindi lang doon, mababasa mo personal ang mga affidavit, ang mga testimonies sa harapan. Makikita mo. Paano mo gagawin ang iyong paghahatol kung wala ka doon? Makikibalita lang. Ano ba lagay doon? Anong sitwasyon? Ano ba sinabi? Wala namang, di ka naman pwede kahit YouTube sa kulungan, hindi naman pa pwede. Paano ka hahatol nun? Ano po punto natin? Kasi punta po muna tayo doon sa kaso. Ano po ba kaso ni Senator Jinggoy Estrada? Plunder case. So, ano po sinasabi sa
Republic Act 3019 sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Babasahin ko po sa inyo. Dito po sa Section 13, sinasabi dito ay ito. Section 13, Suspension and Loss of Benefits. Any incumbent public officer, mga nakaupo, mga opisyal, mga halal incumbent public officer, against whom any criminal prosecution under a valid information under this act or under Title 7, Book 2 of the Revised Penal Code or for any offense involving fraud upon government or public funds or property, whether as a simple or as complex offense, be suspended from office. Should he be convinced by final judgment, he shall lose to reinstatement and to the salaries and benefits which he failed to receive during suspension. So, malinaw dito na dapat siya ay suspendido. Pag suspendido, automatic suspension eh. Pag suspendido ka, paano yun? Paano ka a-attend? Lalo na. Paano mo mapapakinggan? At paano ka hahatol? Suspendido ka, wala kang benefits at wala kang rights. So, ang suma total niyan, ang bilang natin dyan, hindi pa pwede na bumoto si Jinggoy Estrada kasi ang kaso niya ay plunder at base doon sa kanyang kinakasangkutan ngayon, dapat automatic suspended siya. Dito nga sa Republic Act 7080 sa Anti-Plunder Law sa Section 5, mas malinaw ang sinasabi. Ang sabi dito, any public officer against whom and the criminal prosecution under valid information under this act, whatever stage of execution. Pakinggan niyo po whatever stage of execution and mode of participation is pending in court. Pending pa lang po, wala pa pong conviction, di pa napapatunayan na siya ay guilty. Pending pa lang, shall be suspended from office. Section 5 po yan ng Anti-Plunder Law, yung kaso niya mismo. Any public officer against whom any criminal prosecution under valid information under this act, whatever stage of execution and mode of participation is pending in court, shall be suspended from office. Pending pa lang to pending in court pa lang to suspendido na. Mas malinaw pala tong RA 7080 Anti-Plunder Law kumpara dun sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Mas malinaw to. Dito sinasabi talaga, teka muna, plunder kaso mo 50 million and above yan huwag kang kaya yung pahayag na sinasabi ni Senator Jinggoy Estrada na premature daw, siguro nga maaaring premature kasi wala pa naman opisyal na binababa, dinedeklara. Pero malinaw naman nasa batas. Ano pang hihintayin natin? Nakalagay nga dito shall be suspended. Dapat isuspend na. Dapat nga automatic kung suspended ka yan, paano baboto yan? Hindi lalong kahit ipatawag mo yan, hindi pwede dumalo. Natin pagbibigyan ng korte na dumalo kung suspended nga. Yun ang pinupunto natin. Hindi lang maunawaan ng iba kasi sarado ang isip. Ayaw tanggapin yung batas Lagi na lang nagpapabiktima na kesyo kalaban ng gobyerno, etc. Teka lang, plunder ang case. Hindi na rebellion, hindi inciting to sedition, hindi sedition. Korte na bahala kung siya ma-acquit o ma-convict, pero sa malinaw naman sa batas na bagamat pending pa ang kaso at ikay nakakulong, dapat ikay suspendido. Kung ikaw suspendido, anong rights mo? Anong privilege mo? Sinabi nga dun, kapag napatunay acquit ka, pwedeng i-reinstate yung mga hindi mo nakuwang sweldo at benepisyo. May makukuha mo. Kaso nga lang, next month na, sa darating na July 6 na, ilang linggo na lang, hearing na o trial na. Yung 24, 2/3 na majority ng 24, hindi pa pwedeng 24 kung suspendido to Yung isa nagtatago. Tapos balita natin, mababawasan pa kasi madaming may kaso, puro plunder case Yun nga, katulad ng pinaliwanag ko sa
nakuna kong video kanina, si Marcoleta, plunder din. At dahil yun, sa kanya, siya mismo nagkukwento sa media, tinanggap niya 75 million siya mismo. Bago daw campaign period. Kaya pinaliwanag ko yan sa isa kong video. Sana napanood po ninyo yan. Hanggang dito po muna. Sana po na may mga natutunan tayo. Marami pong salamat sa inyo. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe, mag-comment at mag-like. Salamat po sa inyo.